Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman tuloy pa rin tayo dito sa FIDE World Chess Championship. Game number 2 na tayo. Matapos ng gulatin ni Ding Liren si Gukes sa game number 1, nakapag-adjust na ba itong si Gukes sa game number 2? Yung mga seconds niya, napaghandaan na ba? Yan ang aalamin natin at pag-aaralan po natin ngayon. Ang ginawa ni Ding, nag-E4, E5 si Gukes, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, pinasok ang Gyoko Piano, D3, Knight F6, Knight C3. Dito ako medyo naibahan kasi dito ang natural na ginagawa, 'di ba? Yung palagi nating nakikita, C3. Pero itong Knight C3, linyado pa rin pero medyo rare gamitin ito. Nag A6, ayun, para pag inatake mamaya ang bishop, may timing pag naka D6 na mahuli yung bishop. Pero dito ini A4 yan. Para mamaya useless ang Knight A5, may aatrasan lang. Mahalaga kasi yung bishop dyan eh. D6, castling, H6 muna para mapigilan yung paparating na annoying pin. Bishop G5. Pero sa E3 lumanding, hinamon ang bishop. Bishop E6, hinamon din ang Bishop C4. At nag A5. Ayun, dito po lumabas ang novelty mga kamatyas. Dahil sa old line, may kumapture sa E6, may kumapture sa C5, may nag-Knight D5. Ngayon pa lang naganap kay Ding ang A5. Kinain lang ang queenside space. Tingnan natin. Bishop takes C4, D takes C4. Sadyang pinadouble pawn dito ni Ding ang kanyang pawn structure. Pero nagbabind naman po yan sa strong D5 square. Kaya may pakinabang din yan. Nag-castling. Kinapture na ang bishop sa C5. Halos symmetrical ang pawn structure. B3 para solid yung pawn C4. Nakipag-queen to queen na. Takes at dito nag-rook A D8 at nag-rook C1. Aba, interesting. Bakit pumunta dyan? Sinuportahan lang ang pawn C2? Binigay lang kay Gukes ang D-file? Knight D4? Okay. Pamigay yung pawn sa E5. Nag-Knight E1. Talagang todo higa naman ng mga pyesa ni Ding ngayon ah. Ano ba mangyayari kung capturein itong pawn sa E5 na libre? Mag-rook F8. Okay? Eh di pagpalagay ng... Kasi pag umalis yung knight, may knight takes E4 eh. O di i-F4 natin para masabing may depensa. Magda knight takes E4. Knight takes E4 and knight to E2 check. King F1 and knight takes F4. Okay, yan po ang mangyayari. At yung knights ay nakatuhog, nakapin. Medyo malalim po itong sequence na ito. At nag-knight E1 na lang dito si Ding. Nakita niya yon. Nag-rook D6. Yan, unti-unting progress. Islog-islog natin. Namiss ko yung islog-islog. Ayan, para ang idea rin ng rook D6 ay papatong yung isang tore sa D8 para may malakas na baterya sa D-file. At nag-king F1. Ayan, para pag umalis yung knight, maiwasan na yung mga lundag na ganon. Baka matimingan pa eh. Nag-G6. Ayan, para makiking G7. At ang basa ko rito ay kapag umalis yung knight, maaaring mag-F5. Nag-rook D1. Ayun, bumalik na sa D-file. Pumatong battery. At nag-F3 para solid na solid ang pawn E4. At nag-king G7. King F2. H5, knight to E2. Ayun, ihahataw exchange na ba sa knight? D4. Knight C6 umatras at nag-knight C3. Ayan, para may depensa. At nag-knight D4. Ayan, teka muna mga kamatyas, ano? May nakikita kasi ako ditong rook takes D1, knight takes D1. What if knight takes A5? Ayun, makikipagsabayan lang din pala. Ang purpose kasi ng knight takes A5 para makuha yung knight sa D1. Pero ang problema dito ng black is may rook takes C5. Double attack pa. Yan ang problema. Okay? Kaya, mas mainam po yung simple na lang na knight D4 balik. Pero nag-knight E2. Kasi mukhang handang-handa na dito si Ding na talagang i-exchange yan dyan sa knight na yan. At nag-knight C6, knight C3, and nag-knight D4. Ayan po ang istoryang nangyari kagabi sa game number 2. Tabla po. Okay lang yun sa part ni Gukes kasi black naman siya.
Tapos dito kasi pagka ganitong long game, kung tutusin po talaga nasa break ng pag white pieces ka eh. Nandun ang full point eh. So tingnan natin kapag nag-white naman si Gukes kung makakapag-create siya ng magandang preparasyon sa opening, middle game hanggang sa maipanalo. Tingnan natin kung makakabawi pa siya kay Ding. Pero sabi ko nga po dito sa 14 games match ng standard, first to make 7.5 points po kasi. So pag nakaunang 7.5 kahit hindi pa tapos yung ika 14th game, naka 7.5 na ang isa sa kanila, panalo na. Pag nag 7-7, tie break naman ang rapid. Pag nag-tied pa rin, blitz naman hanggang sa magkatalo na. Okay po, so dito mabigat yung kapag naunahan ka sa long game ng 1 point, madalas kasi sa kanila puro tabla. Nako, yan ang problema dito ni Gukes kung papaano niya nga habulin at manu-neutralize yung match score. So, pag ito nakapanalo si Gukes, maaaring bumalik ang momentum niya at maaaring medyo masira uli ang loob psychologically ni Ding kung may diferensya pa yung psychological part niya, no? Sabi may pinagdadaanan pa rin daw at may dalahin pa rin daw sa kanyang psychological part. Pero tingnan natin, hanggat hindi nakakabawi si Gukes, kay Ding pa rin ang corona na papalapit. Baka mag back-to-back champion siya pag na-maintain niya yung kanyang lead 1 point. Okay po, maraming salamat mga kamatyas. Tingnan po natin kung makakapag-live po tayo sa game number 3. Hindi po ako nakakapangako. Pero try po natin pag nagawan ko po ng paraan yung aking commitment schedule. At bago po tayo magtapos, isang patalastas po lamang na sa December 7, 2024 ay may gaganaping Open to All Non-Masters Chess Tournament sa Batangas. Ito po yung tinatawag na First Geros Group of Companies Chess Championship in cooperation with PCCI Lipa City, UB Checkmate, and Batangas City Chess Club. Ayan. Para sa iba pang mga detalye, tingnan nyo na lamang po dito. Ayan, supportahan po natin ito. At ito po ay gaganapin sa Itaewon Cafe at Gulod, Labac, Batangas City near Total Gasoline Station. Ayan, at para sa iba pang detalye, kontakin na lamang po si Sir Marvin Mercado, okay, at Vince Catoto, ayan po sa Facebook. Sa cellphone number na 0954-230-2795. Okay, rapid game po ito. 10 minutes plus 2 seconds increment, 7 rounds. Okay, so yan po, no, para sa mga malalapit po sa Batangas, sa mga taga Manila na gustong dumayo, ayan, punta lang po kayo dito sa December 7, Open to All Non-Masters Chess Tournament. Maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.